Sobrang tindi ng gulo ngayon sa Middle East. Pinupundohan kasi ng Iran ang mga grupong galit sa Israel. Binibigyan nila ng mga weapons ang mga grupo para atakehin ng mga ito ang Israel. Kaya naman, sobrang gulo talaga ngayon sa rehiyon. Tapos kailan lang ay direkta pang inatake ng Iran ang Israel. Nagpalipad ang Iran ng sobrang daming mga missiles at drones sa bansa. Buti na lang ay halos lahat ng mga missiles ng Iran ay na-intercept dahil kung hindi, siguradong rumaragasan na ngayon ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Noong inatake ng Iran ang Israel, maraming bansa na tumulong sa Israel. Tinulungan ng United States, United Kingdom at Jordan ang Israel na ma-intercept ang mga missiles. Ayon sa Amerika, ipagtatanggol daw nila ang Israel laban sa mga pag-atake ng Iran. Hindi sinisikreto ng Amerika at ng iba pang mga Western countries ang suporta nila para sa Israel. Pero, ayon sa mga reports, mayroong mga bansa na nagkukunwaring hindi sinusuportahan ng Israel, pero pasikreto pala nilang tinutulungan. Ang ilan sa mga bansa na sinasabing pasikretong sinusuportahan ang Israel ay ang Jordan at Saudi. Ayon sa mga reports, sinusuportahan ng mga bansa na yun ang Israel dahil ayaw nilang lumala ang gulo sa Middle East. Meron ding isang bansa na hindi alam ng marami na tinutulungan pala ang Israel. Ang bansa na yon ay ang India. Bagamat nagpahayag na ang Prime Minister ng India na si Narendra Modi ng suporta para sa Israel, hindi nila isinasa publiko kung nagbibigay ba sila ng mga weapons sa Israel o hindi. Pero ayon sa mga reports, nagbibigay pala ang India ng sobrang daming weapons sa Israel. Ayon sa mga ulat, nagpapadala ang India sa Israel ng mga explosives at missile components. Bukod doon, posible din na nagpadala sila ng ammunition at drones sa bansa. Maraming eksperto ang naniniwala na nagbibigay ang India ng mga weapons sa Israel dahil tinutulungan din sila nito. Nung nagkaroon dati ng gera sa pagitan ng Pakistan at India, binigyan ng Israel ang India ng mga weapons. Kaya naman, malaki talaga ang pasasalamat ng India sa Israel. Ganun pa man, sinisikreto ng India ang pagbigay nila ng mga weapons para hindi mapikon sa kanila ang mga bansa na galit sa Israel. Ayon sa mga eksperto, nagkukunwari din ang India na kaibigan pa rin nila ang Russia, pero sa katotohanan, wala nang tiwala ang India sa Russia dahil sa pagkampi nito sa China. Ang India kasi at China ay mayroong pinagtatalo ng teritoryo. Muntikan na ngang magkagera sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa mga teritoryong pinagtatalunan nila. Inaangkin kasi ng China ang dalawang rehiyon na parte ng India. Bagamat tinuturing ng mundo ang mga rehiyon na teritoryo ng India, inaangkin pa rin ito ng China. Walang matinong basehan ang claims ng China pero pinagpipilitan pa rin nila ito. Maraming eksperto na nagsasabing posibleng biglang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at India dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng China laban sa India. Sa katunayan, napakarami ng sundalo sa border ng dalawang bansa. Pag nagkamali ng kilos ang China at nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng militar nila at ng militar ng India, malaki ang posibilidad na magresulta yon sa isang matinding digmaan na posibleng humantong sa World War III. Kaya naman, napakadelikado talaga ng panahon ngayon. Maraming rehiyon sa mundo na posibleng pagmulan ng pandaigdigang gera. Sobrang agresibo ng mga aksyon na ginagawa ng China, Russia at Iran. Pag lumusob na ang China sa Taiwan, mahirap nang maiwasan na magkaroon ng World War. Ayon sa mga reports, tinutulungan din ng Israel ang India na gumawa ng mga depensa para sa border nila. Napaka-importante nun sa India dahil katabi nila ang dalawang bansa na tinuturing nilang mga pinakamatindi nilang kalaban. Ang dalawang bansa na yon ay ang China at Pakistan. Maraming military analyst na naniniwalang posibleng tulungan ng Pakistan ang China kung magkakaroon ng gera sa pagitan nito at ng India. Kaya naman, sobrang mahalaga talaga ang tulong na binibigay ng Israel sa India. Pinapalakas na rin ng India ang kooperasyon nila kasama ang United States. Dati ay maituturing na Russia ang kakampi ng India at hindi Amerika, pero ngayon mas kumakampi na ang India sa United States.
Nakikita kasi ng India na pag nagkaroon ng digmaan sa pagitan nila at ng China, malaki ang posibilidad na kampihan ng Russia ang China. Malaki kasi ang naitutulong ng China sa Russia. Sa katunayan, ayon sa mga eksperto, kung hindi tinutulungan ng China ang Russia, matagal na itong nag-collapse dahil sa mga sanctions na pinataw dito ng Western Coalition. Tinutulungan ng China ang Russia na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw dito ng Amerika at ng mga kaalyado nito. Naniniwala ang maraming eksperto na kaya tinutulungan ng China ang Russia at pati na rin ang Iran na ma-circumvent ang mga sanctions na pinataw sa kanila ay dahil nakikita ng China na pag nilusob nila ang Taiwan, papatawan din sila ng mga sanctions ng mga Western countries. Kaya naman, posibleng umaasa ang China na tutulungan din sila ng Russia at Iran na ma-circumvent ang mga sanctions pag lumusob na sila sa Taiwan. Ayon sa maraming eksperto, malapit na talagang umatake ang China. Marami kasing indikasyon na talagang naghahanda na sila para sa digmaan. Pinapalakas na ng China ang kanilang militar at gumagawa na ng sobrang daming barko. Kailangan ng China ng maraming barko para lusubin ang Taiwan dahil isa itong isla. Plano ng China na palibutan ang Taiwan. Nakikipagkampihan na rin ang China sa mga bansang galit rin sa Amerika. Ayon sa mga eksperto, gusto ng China na gumawa ng sarili nilang alyansa na katulad sa NATO. Siguradong magiging miyembro ng alyansang yon ang North Korea, Russia at Iran. Naniniwala ang maraming military analyst na malapit nang magkaroon ng pandaigdigang gera kung saan maglalaban ang grupo ng China at NATO. Bagamat mas malakas ang NATO sa China, napakadelikado pa rin pag nagkaroon ng digmaan dahil siguradong aatakehin ng grupo ng China ang maraming bansa at maraming syudad ang mawawasak. Bukod doon, posibleng kumampi din ang iba pang mga bansa sa China. Marami ang naniniwalang pwedeng kampihan din ng Iraq at Pakistan ang China. Posible rin na traidorin ng ibang mga bansa na miyembro ng NATO ang alyansa. Ang isa sa mga bansang pinaniniwala ang pwedeng traidorin ang NATO ay ang Turkey. Kaya naman, marami ang nagsasabing dapat tanggalin na ang bansa sa NATO. Kailan lang ay nagsagawa ang NATO ng isang military exercise. Nakikita din kasi ng mga bansa na miyembro ng NATO na mataas talaga ang posibilidad na magkaroon ng gera sa dekadang ito. Sobrang tumatapang kasi ang mga agresibong bansa tulad ng China at Russia. Mas lalong lumakas ang loob ng China na gumawa ng mga agresibong aksyon mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine. Kaya naman, maraming eksperto ang naniniwalang napakadelikado pag nasakop ng Russia ang Ukraine. Magiging isa kasi yung patunay sa China na kahit sa panahon na to ay pwede pa ring sakupin ang ibang mga bansa basta matalo nila ito sa digmaan. Siguradong gusto rin ng China na masakop ng Russia ang Ukraine. Kaya naman, hindi nakakapagtakang tinutulungan nila ang Russia. Nagpapadala ang China ng mga materyales na kailangan ng Russia para gumawa ng mga weapons. Dahil sa China at sa iba pang mga kakampi ng Russia, nagagawa nilang mapatagal ang digmaan. Ang North Korea ay tinutulungan din ng Russia sa pamamagitan ng pagpapadala sa bansa ng sobrang daming missiles. Yun ang madalas gamitin ngayon ng Russia para atakehin ang Ukraine. Sa una ay nahirapan ng Ukraine na protektahan ang bansa nila laban sa mga missiles ng Russia. Pero ngayon, hindi na sila masyadong nahihirapan dahil dumadating na ang mga air defenses na nakukuha nila dahil sa tulong ng Amerika. Kailan lang kasi ay inaprubahan ng gobyerno ng United States ang tulong para sa mga kakampi nila tulad ng Ukraine, na bilyon-bilyon ang halaga. Dahil sa tulong na yon, nahihirapan na ngayon ang Russia na atakehin ang Ukraine gamit ang mga missiles. Ayon sa mga eksperto, napakadelikado ng lokasyon ng Japan dahil napakalapit sa kanila ng tatlong bansa na sobrang agresibo. Ang mga bansa na yon ay ang Russia, China, at North Korea. Tapos ang tatlong bansa na yon ay galit pa sa Japan kaya mapanganib talaga ang sitwasyon ng Japan ngayon. Dahil sa posibilidad na bigla silang lusubin ng China, Russia at North Korea,
pinapalakas na ng Japan ang mga depensa nila. Pinapalakas na rin ng Japan ang kanilang militar. Madalas, lumapit ang mga barko ng China sa teritoryo ng Japan, kaya posible talaga na pinaplano ng China na lusubin ang Japan. Posibleng atakehin ng China ang mga military bases sa Japan para mapigilan ang mga ito sa pagtulong sa Taiwan. Dahil sa dami ng gulo na nangyayari sa mundo ngayon, pinapalakas na talaga ng maraming bansa ang kanilang mga depensa para siguraduhing kaya nilang ipagtanggol ang kanilang teritoryo kung sakaling mayroong lumusob sa kanila.